unexpected na pagkakataon niya, opportunities na pwede maging dahilan ng pag-angat ng buhay mo. For some of you guys, maaari kayong lumabas ng inyong comfort zone, no, para matupad yung inyong mga pangarap sa buhay. Although for some of you, talagang medyo malaki yung takot nyo, mga kapiksi. Kumbaga parang bravery, yeah. Kailangan nyo ng lakas ng loob, no? Or parang nag-iipon pa kayo ng lakas ng loob, mga kapiksi, but sooner or later parang nararamdaman ko na tatawirin nyo yung gap between you and your dreams, mga kapiksi. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly taroscope para ngayong April para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng pick a card, yes or no, pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayo magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no, tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo, mga kapiksi. So sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na panoorin yung video hanggang sa dulo. So unahin natin to, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo, Scorpio, ng inyong mga gabay. We have within the next few months. Meron din tayong trust, and meron din tayong choose a new direction, mga kapiksi. So ito maganda to guys kasi meron tayong timeline galing from the universe. Within the next few months, probably pagpasok ng April, mga kapiksi, although hindi natin alam kung exactly kung ilang buwan yung ipag-aantay natin, but ito yung timeline na within the next few months, pagkapanood nyo itong video na to, maaring mag-manifest yung mga desires nyo, o kaya naman maaari kayong makakita ng movement dun sa mga bagay na pinagdadasal nyo, sa mga bagay na hinihiling nyo, mga kapiksi. So importante na mag-persist guys, matuto lang kayong magtiwala sa universe, mga kapiksi, and it will be granted to you sa divine timing guys. And yeah, so sabi ko nga, mag-persist, mga kapiksi, magsikap, magtiyaga sa mga minamanifest nyo. You have to focus your attention guys, no, para yung energy nyo nabubuhos talaga. Energy goes where your attention, energy flows where your attention goes, mga kapiksi. Ibig sabihin, kung saan nakafocus yung attention mo, yung energy mo doon nabubuhos. So pag nakafocus kayo sa positive, ibig sabihin yung energy nyo nabubuhos din dun sa positive, kaya likewise yung experience nyo magiging positive din. Whereas kapag nakafocus kayo sa negative, yung energy nyo nabubuhos dun sa negative, kaya nakaka-experience kayo ng negative. Ganun lang siya kasimple. So kung gusto nyo mag-manifest agad-agad, o hindi man agad-agad pero mas mabilis na mag-manifest yung desires nyo, the more you focus on it, the more na mas mapapabilis yung manifestation nyo. Pero if you have like a lot of resistance, pag marami kayong negativities, syempre manifestation nyo rin yan. So yeah, mapapapatagal lalo yung manifestation nyo, okay? Again, sabi ko nga, you just have to trust, you have to have blind faith with the universe, mga kapiksi. Kailangan nyo talaga yan, kailangan nyo magtiwala, okay? Para hindi kayo basta-basta bumigay, hindi kayo basta-basta sumuko. And another message guys is choose a new direction with regards to your goals. Ibig sabihin, baka kailangan nyo magbago ng plano or ng strategy kung paano nyo ma-achieve yung mga goals nyo, but the goal should remain the same, no? Hahanap lang kayo ng ibang daan, ng ibang direction, mga kapiksi. Huwag kayong matakot na sumubok ng mga bagong bagay guys, kasi baka meron palang mga shortcut doon, di ba? Minsan kapag nagbabiyahe tayo o kaya naglalakad tayo, hindi natin alam may mga shortcut pala na ibang lugar na hindi natin nakikita, di ba? Wala pala sa Google Maps. Pero pag dinaanan nyo yun, doon din yung labas nyo sa destination nyo. So ganun guys, hanap kayo ng ibang daan regarding your desires, okay? Huwag kayong matakot mag-explore.
So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo, Scorpio. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa lahat ng interesado mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. Wow, so this is a very positive energy guys. Scorpio, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Meron dito presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, at water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may gantong element din kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other people na may ganyan sa kanilang natal chart. Pero ito guys, nakikita natin na may mga unexpected na opportunities na unexpected na pagkakataon niya, opportunities na pwede maging dahilan ng pag-angat ng buhay mo. For some of you guys, maaari kayong lumabas ng inyong comfort zone, no, para matupad yung inyong mga pangarap sa buhay. Although for some of you, talagang medyo malaki yung takot nyo mga kapiksi. Kumbaga parang bravery. Kailangan nyo ng lakas ng loob, no? Or parang nag-iipon pa kayo ng lakas ng loob mga kapiksi, but sooner or later parang nararamdaman ko na tatawirin nyo yung gap between you and your dreams mga kapiksi, and magsisimula kayong makipagsapalaran guys, kasi parang merong nagbubukas na opportunity para sa inyo para matupad yung mga pangarap nyo, yung dreams nyo regarding sa pag-unlad ng buhay. Sa universe na yun nagbubukas ng pintuan sa inyo mga kapiksi, no? So ang kailangan nyo na lang gawin is tumawid, no? Cross the door, kumbaga walk through the door, di ba? Walk through it mga kapiksi, and kumbaga parang malaking rewards yung nag-aantay sa inyo kapag tinawid nyo yung pinto na yon, or pumasok kayo dun sa pintuan ng oportunidad na yon mga kapiksi, kasi parang yun yung magiging simula ng journey nyo, paglalakbay nyo towards your dreams, towards your goals guys. It may not be easy, no? Especially kung labas yan ng comfort zone nyo guys, maaaring hindi siya maging madali para sa inyo sa simula, pero if you persist guys, kaya nga lumabas dito na magtiwala lang kayo mga kapiksi, the universe has your back, no? Hindi ka papabayaan ni universe. Trust yourself mga kapiksi, kailangan mo magtiwala sa sarili mo and makakaya mo yan. Okay, so this is the beginning of your journey mga kapiksi, towards your dreams, towards your goals, towards your desire. So nagsisimula ka pa lang kapiksi, and kaya mo yan, just keep on moving forward guys. Okay, so yeah, sa mga kapiksi natin na in a relationship guys, no, pwedeng nagkakaroon kayo ng trust issues kung kayo ay magkaiba ng lahi mga kapiksi. Kung kayo ay let's say for example AFAM, no. Yun yung mga uso ngayon, mga AFAM, yung mga jowa nyo guys, or specific person nyo, pwedeng nagkakaroon kayo ng difficulty na pakikisama sa kanila dahil sa differences, no, cultural beliefs, ganyan, and sometimes parang hindi nyo alam kung pagtitiwalaan nyo ba ng lubusan itong person na to mga kapiksi. So yeah, but for some of you naman guys, nakikita naman natin na parang nare-rekindle yung inyong romance
between with you and another person. Sa mga ano to guys, sa mga bagong in a relationship mga kapiksi, or sa mga old relationship na parang maybe nagkaroon kayo ng trust issues in the past, pwedeng ma-rekindle yung inyong relationship, na parang magsisimula ulit kayo nitong person na to, and it will happen kapag nagkaroon kayo ng pagpapatawad with each other mga kapiksi. So importante yung pagkakaroon ng forgiveness guys, okay? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan guys. Ito, imayin nyo itong mga unexpected opportunities na to, itong pag-angat sa buhay, itong mga simula ng pangarap, dreams coming true, yan. So i-main nyo yan sa comment section mga kapiksi. Meron dito presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another fire sign. So ito guys, yung nakikita natin yung sa love kanina, yung sinabi natin na maaring marikindle kung kayo ay nagkakaroon ng problema ng iyong partner or specific person. Maaari tong humingi ng sorry sa inyong mga kapiksi, and gusto ng person mo, parang i-win back ka ng person mo, kaya siya magsusorry sa inyo, lalo na kung medyo alanganin or nasa alanganin na yung relationship nyo. Let's say for example, maaaring may nangyari sa inyo na parang hindi nyo makalimutan, no? So this person, pwedeng nagsinungaling siya sa'yo, or hindi siya naging honest, or meron siyang ginawa na hindi maganda, na parang hindi pa kayo nakaka-move on right now, parang palagi nyo pa siyang naiisip mga kapiksi, pero matutunaw din matutunaw din yung puso nyo guys, no? Kasi itong person na to, talagang susuyuin ka nito guys, and hindi siya titigil hanggang hindi mo siya mapatawad sa nagawa niyang kasalanan, okay? So sa mga kapiksi natin na gustong magpabalik ng mga person nila, or kung naka-resonate kayo dito guys, pwede nyo pakinggan yung mga subliminals natin, pampabalisa, pampamiss, yung pampasori, ano nga ba yun? Pampakonsensya, yan. Pampakonsensya, para humingi sila ng tawad sa inyo. At saka yung pampabate, no? Para magkabati kayo nitong person mo guys, okay? So yeah, i-mind nyo na yan guys sa comment section, and comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. So tingnan natin yung ganap, Scorpio. Sorry, ito pala yung ating yes or no pick a card reading guys. Huminga ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung gusto nyong malaman for April, and then pili kayo ng isang card. Habang sinashuffle ko to guys, sa lahat ng gustong matutong mag-manifest, i-click nyo lang yung join button dito sa baba mga kapiksi, o kaya dito sa taas. Kapag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. So yeah. Okay, so hinga ng malalim guys, tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo, and then pili kayo ng isang card. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay no. Kung card 2 naman, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 naman, ang sagot sa tanong nyo ay yes mga kapiksi. Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo. For more tarot readings, Scorpio, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.